Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sabi ni Wu Chen, mahal na Pangulo, kapag napasa ko na ang pagsubok, pwede na nating lampasan ang susunod na hakbang. Mag-a-assign agad ako ng grupo para hanapan ng lugar ang balon. Kaya, mawawala na ba ang mga patibong sa makitid na daan? Tumugon ang Pangulo, kailangang sundin ang tradisyon. May karapatan ka ng manguna, ngunit kasama rin nito ang mga tungkulin. Kailangang pumili ka. Itinuro ni Wu Chen nang hindi pinipili, pipili na lang ako ng basta-basta. Pipiliin ko siya. Nagulat ang magandang babaeng tinuturo niya. Tahimik na naupo ang Pangulo at nag-usap kasama ang ilang matatanda. Tinanong ni Wu Chen, ano ang pinag-uusapan niyo? May ipinagbabawal ba rito? Sabi ni Li, hindi, Mr. Wu ang pinili mong babae ay anak ng Pangulo. Namangha si Wu Chen, ha? Mabilis na itinakip ni na Old Dao at Li Ruotai ang kanilang mga mukha. Habang iniisip ni Wu Chen ang sarili niyang nakahiga sa kama kasama ang magandang anak ng Pangulo na bumubulong, matapang na hamon, lalo siyang nangangarap. Sa panaginip, lumapit sa kanya ang isang bata at sabi, "Hi, tita." Dagdag ng isang babae, "Hi, tito Atay." Nangingisik si Li Ruotai, kinurot ang ulo, at sinabi kay Wu Chen, "Bayaw, wala na akong sasabihin sa'yo." Sabi ng Pangulo ng tribo, mas komplikado ang pagpili sa anak ko. Kailangan mo pa ring sundin ang tradisyon ng aming pamilya. Tinanong si Wu Chen, ano pa ang kailangan kong gawin? Paliwanag ng Pangulo, taga-Pangulo kami sapagkat sa sinaunang panahon, sukdulang galing namin sa pamamaril ang nagdala ng masaganang pagkain sa aming tribo. Libo-libong taon nang naipapasa ang sining na yon. Kaya, kung nais mong sumali sa aming pamilya, kailangan mong barilin ng sabay-sabay ang 5 lumilipad na ibon. Sabi ni Wu Chen, naintindihan ko. Ayokong masayang pa ang oras. Hindi ako manghuhuli, bumili na lang ako ng 10 lumilipad na kalapati at ipapakita ko ang kasanayan. Katanggap-tanggap ba yon? Sumagot ang Pangulo, Len, kung kaya mo iyan, ayos lang. Makaraan ng 1 oras sabi ni Li Ruotai, bayaw, maghanda ka. Itinaas ni Wu Chen ang baril at nagsimulang magbaril sa mga lumilipad na target. Pinapaikot niya ang baril ng bihasa sa bawat putok. Sabi ni Wu Chen, ito ang unang pamamaraan. Ilang sandali matapos nito, lumipat si Wu Chen sa pana at palaso. Sabi ni Wu Chen, ito ang ikalawang pamamaraan. Pagkatapos, kinuha ni Wu Chen ang isang bato sa lupa. Sabi niya, at ito ang ikatlong pamamaraan. Pumukol siya ng bato, parang lumilipad na langaw, bumagsak ang mga ibon mula sa langit. Lumiko siya sa Pangulo at tinanong, ito na ba ang sapat? Kailangan pa ba ninyo ng ibang pamamaraan para patunayan ang lakas ko? Sumagot ang Pangulo, hindi na. Sapat na ito. Tumingin si Wu Chen sa kanyang mga kasama. Sama-sama, pumili kayo ng ilang bihasang kasamahan at dalhin ang kailangang kadamitan. Bukas, sisimulan natin ang pagtayo ng mga balon ng magkakasama. Kinabukasan sumigaw ng may tuwa ang mga kasapi ng tribo, lumabas ang tubig. Lumabas ang tubig. Mula ngayon, makukuha na namin ang tubig malapit sa aming mga bahay. Sabi ni Li Ruotai, bayaw, saan mo natutunan lahat ng ito? Sabi ni Li, Mr. Wu, kakatapos lang dumating ang mga opisyal mula sa pamahalaang lungsod na may dalang dokumento. Sinabi nilang hindi nila sinusuportahan ang pagpapatuloy ng proyekto. Mukhang may ilang bahagi pa ring hindi pumasa sa kinakailangang pamantayan. Sabi ni Wu Chen, tara, Tay, puntahan natin ang pinuno ng lasi. Panahon mo na para magningning. Nagulat si Li Ruotai at nagtanong, ako? Bayaw, ano ang gagawin ko? Sabi ni Wu Chen, malalaman mo rin agad. Sabi ni Wu Chen, Lao Dao, dalhin mo ang mga tao para bantayan ang mga balon. Huwag hayaan na may makasira nito. Pumasok siya sa opisina ng pinuno. Sabi ni Wu Chen, kumusta, pinuno? Ako na ang bagong tao na nangangasiwa sa kontrata ng tulay sa lasi. Narito ang mga materyales na utang namin. Tumingin palayo ang pinuno at sabi, kung gusto mong magpasa ng materyales, pumunta ka sa tanggapan ng administrasyon. Bakit nandito ka? Sabi ni Wu Chen, noon, walang pakialam ang mga nakakataas. Pero nung ako ang namuno, nagkaroon ng pagtutol. Hindi ko maintindihan bakit. Hanggang nakita ko ang tala ng 2 transaksyon, pera na inililipat sa inyo mula sa ikalawang binatang anak ng pamilyang Liu at sa pamilyang Ding. Ngayon, malinaw na lahat. Tumayo ang pinuno, nagsisinungaling ka. Anong pamilyang Liu? Anong pamilyang Ding? Anong transaksyon?
Anong paglilipat? Kalma na itinaas ni Wu Chen ang kanyang telepono. Sabi niya, ako ay isang tagapamagitan ng intelihensya. Minomonitor namin ang mga aktibidad ng pinakamakapangyarihang pamilya sa China. May mga koneksyon ako sa madilim na web at sa komunidad ng mga hacker. Kung gusto mo ng patunay, iminumungkahi kong itigil mo na ang pagdeni sa mga ginawa mo sa mga nagdaang dekada. Naging tahimik ang pinuno. Sabi ni Wu Chen, hindi ako nandito para takutin ka. Gusto kong makipagtulungan sa'yo. Nagpatuloy si Wu Chen, una sa lahat, napakapangit ng seguridad ng mga account nyo. Kapag may hacker na pumasok, mawawala ang lahat ng pinaghirapan nyo sa loob ng maraming taon. Tutulungan kita na i-upgrade ang seguridad. Kung may mawala mang pera, babayaran ko yon. Sa kabilang banda, kung makikipagtulungan ka sa akin, mas malaki ang kikitain mo. Sabi ni Wu Chen, Atay, ibigay mo sa kanya ang programa para sa renovasyon ng commercial complex. Lumiko siya sa pinuno, kapag naibalik na ng tuluyan ang proyekto sa tulay, tutulungan kita na ayusin ang isang commercial complex sa puso ng lungsod, libre. Kung mahirapan kang humanap ng puhunan, ako na ang bahala dyan. Sabi ng pinuno para libre. Totoo ba yon? Sagot ni Wu Chen, syempre. Ako ang bahala sa renovasyon, pag-upgrade at lahat ng iba pa. Pero kailangan ko ang ika-4 na palapag ng gusali ng libre sa renta sa loob ng 2 taon. Ako at si Atay ang magbubukas ng pinaka-eksklusibong clubhouse. Tumalikod si Wu Chen kay Liruotay, Atay, ipakita mo sa kanya ang mga video at audio ng negosyo sa club. Kinuha ni Liruotay ang mga dokumento at sabi, may iba't ibang estilo kami, kanluranin, silanganin, pero ang specialty namin ay vintage Chinese. Lalo na ang Flying Aspera full body massage, at ang extravaganteng bersyon na Wine Lake and Meat Forest. Nagbigay ng thumbs up ang pinuno. Maganda, maganda. Ito ang mga klase ng atraksyon na kailangan ng Lassi City. Ipinahiga ni Wu Chen ang isang dokumento. Sabi niya, tila napagtibay na ang ating pakikipagsosyo. Kaya pakipirma ang mga proseso para sa pagbangon ng proyekto, pinuno. Makaraan ng ilang sandali, nasa loob ng kotse sabi ni Liruotay, Bayaw, plano mo ba talaga na dito lang ako magtrabaho para magpatakbo ng club? Sabi ni Wu Chen, hindi naman ganun. Ikaw ang bahala na ngayon sa engineering project. Marami pa akong responsibilidad sa sariling bansa, hindi ako pwedeng manatili dito sa Lassi magpakailanman. Sabi ni Liruotay, sa mga huling araw, iniiwasan ko rin ang mga responsibilidad ko. Siguro, ang pananatili dito para tulungan ka ang pinakamainam. Ang problema lang, lalabas na ako ng bansa sa loob ng halos 1 oras at kalahati. Natatakot ako na baka gawa ng gulo ng anak ng pulubi na si Ding Ruilong. Sabi ni Wu Chen, Ding Ruilong. Hindi siya banta sa akin. Sagot ni Liruotay, natatakot lang ako na baka mawalan siya ng pag-asa at gumawa ng isang pabaya. Sabi ni Wu Chen, huwag kang mag-alala. Lumabas si Wu Chen ng kotse. Sabi niya, Li, bakit ka bumalik dito? Sabi ni Li, Mr. Wu narinig ng pangulo ng tribo kung paano mo hinarap ang pinuno. At tinanong ni Wu Chen, ano ang ginawa niya? Huwag mo sabihin na may mas kakaibang mga tradisyon pa Sabi ni Li, hindi. Naniniwala na siya ngayon na isa kang pambihirang tao. Kaya pinapadala niya ang lahat ng babae dito. Dapat pumasok ka at tingnan mo mismo. Nagsimulang pawisan si Wu Chen habang iniunat ang mga kalamnan ng mga braso. Ilang sandali pagkatapos, nakita ni Wu Chen ang mga seksing magagandang babae at bulong niya sa sarili, ito ang pag-isip ng pangulo ng tribo, parang may malaking problema. Sabi ni Wu Chen, Li, isalin mo ang sasabihin ko para maintindihan nila. Sabi ni Li, sabi ni Mr. Wu na hindi muna niya gagawin ang mga ganoong bagay sa inyo. Umaasa siya na matututo muna kayong magsalita ng Chinese ng maayos. Pagkatapos, kapag kaya na ninyong makipag-usap ng fluent, saka pwede nyo itong pag-usapan muli. Biglang pumasok si Xiaodi, Mr. Wu. Ang pamilya Xiang Ying. Dagdag ni Guruibo, pagkatapos mong ipakita ang bagong drama, nakuha ng pamilya Xiang ang script. Naghahanda silang gumawa ng kaparehong drama para makipagsabayan sa atin. Hindi lang yan, gumagawa rin sila ng bersyong pelikula. Inimbitahan nila ang isang direktor ng pelikula mula sa ika-4 na henerasyon at isang Oscar-winning na aktres. Magtatagal ang kanilang shoot ng 6 na buwan at balak nilang ipalabas ang pelikula sa tagsibol sa katapusan ng taon. Sabi ni Xiaodi habang nagpapawis, anong gagawin natin? Nagtatrabaho kami sa isang malaking serye sa telebisyon
ang pinakamabilis naming matatapos ay 10 buwan at magsisimula lang itong ipalabas sa susunod na tag-init. Sabi ni Wu Chen, huwag kayong magpanik. Sasabihin ko sa inyo ang gagawin kapag bumalik ako. Lumiko siya kay Liruotai. Sabi ni Wu Chen, Atay, kailangan kong bumalik ng Beijing ng mas maaga. Iiwan ko ito sa'yo. Siguraduhin mong bantayan sila at tiyakin na natututo silang magsalita ng Chinese. Nagpatuloy siya, sa loob ng 2 araw, darating ang propesyonal na grupo ng pamilyang Tang para akuin ang proyekto. Kailangan mong bantayan kasama si Lao daw ang proyekto. Siguraduhin walang muling sasira rito. Nagbigay pugay si Liruotai, bayaw, huwag kang mag-alala. Tawagan mo lang ako kahit kailan. Isang araw ang lumipas, Beijing tinanong ni ikatlong binibini King Er, bakit ka bumalik? Dahil ba hindi na kaya kumita sa lasi? O ayos na ba ang tulay doon? Ngumiti si Wu Chen, mapaglaro ka ngayon, ikatlong binibini. Pwede mong tignan ang progreso ng lasi mismo. May mga pinagkakatiwala ang tao ako doon na nagbabantay sa lahat. Walang magiging problema. Sabi ni ikatlong binibini King Er, sa anumang kaso, pag-uusapan pa natin ito kapag nagsimula na ang proyekto. Kaya, ano ang nangyari na nagpaaga sa iyong pagbalik? Sinindihan ni Wu Chen ang kanyang sigarilyo, anong palagay mo? Nagulat si ikatlong binibini King Er, yan. Yan ay walang katwiran. Hindi ako pumayag na gawin ang ganoong bagay sa'yo. Tumawa si Wu Chen, hahaha, ang reaksyon mo ngayon ay mas kawili-wili kaysa dati, ikatlong binibini. Pero seryoso, may emergency ako at kailangan ko ang tulong mo. Lumalapit siya at bumulong sa kanyang tainga. Sabi ni ikatlong binibini King Er, anong? Walang ganito sa kasaysayan ng bansa. Sabi ni Wu Chen, pero kung papayag ang pamilyang Liu, hindi iyon ganoon kahirap. Tinanong ni ikatlong binibini King Er, kailangang ganoon ba? Sagot ni Wu Chen, ito lang ang paraan dahil sa kasalukuyang kalagayan natin. Tumango siya, sige. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sabi ni Wu Chen, mabuti. Dadalhin ko muna ang Modu para ayusin ang ilang usapin. Habang umaalis, bulong ni ikatlong binibini King Er sa sarili, ayusin ang ilang usapin muna, ibig sabihin ba nito ay may iba ka pang hindi usaping pangnegosyo na kailangang ayusin sa akin mamaya. Wu Chen, isang araw ang lumipas, Modu biglang sumalakay si An Menglan sa mga bisig ni Wu Chen at niyakap siya, Wu Chen. Sabi ni Wu Chen, Lanlan maaaring mahirap ito para sayo. Nagulat si Xiaoizu at naisip, ang pinakamapanganib na babae dito, si An Menglan, ay si Mr. Wu rin. Namangha si Guruibo at nagtanong, Mr. Wu, totoo ba? Sasali si Miss An bilang ikatlong babaeng bida sa grupo. Sabi ni An Menglan, hindi pa ako umarte sa pelikula noon. Hindi ako sigurado kung kaya ko itong gawin. Sabi ni Wu Chen, huwag kang mag-alala. Ako ang direktor. Tutulungan kita sa buong proseso. Bukod pa rito, limitado lang ang oras ng ikatlong babaeng bida sa eksena. Lanlan, kailangan mo lang i-minimize ang iyong mga ekspresyon, mas madali nga iyon. Dagdag ni Peng Wei, pero sa unang palabas ni An Menglan, malaking ingay ito sa internet. At dahil isa siya sa 3 babaeng bida, magagamit natin ito para gawing sentro ng atensyon ang ating drama. Nagbigay siya ng thumbs up. Tumango si Wu Chen, narito si Lanlan para iangat ang palabas. Pero umaasa pa rin tayo sa husay sa pag-arte ni na Zuyi at Tao Maning para sa mabibigat na parte. Sabi ni Xiaoizu, naintindihan ko, Mr. Wu. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nagpatuloy si Wu Chen, pero ngayong laban natin ang pamilyang Xiang, ang susi ay ang ikatlong binibini. Siya ang manghihikayat sa mga pangunahing ni network ng bansa. Magkakasabay ang pag-broadcast at pagkuha ng pelikula, maglalabas ng isang episode habang kinukunan ang susunod. Nagulat si Xiaodi, Xiaoizu at Guruibo. Sabi ni Guruibo, what? Isang American-style rolling release? Yay film. Kinukunan ng isang episode habang pinapalabas ang isa. Paano ito posible? Sabi ni Wu Chen, yun ay trabaho ng ikatlong binibini. Para sa atin, siguraduhin nating bawat episode na ilalabas natin ay kasing ganda o mas maganda kaysa sa pelikula nila. Nagulat si Xiaodi, Xiaoizu at Guruibo, hala. Sabi ni An Menglan, Wu Chen, naniniwala ako sa'yo. Hindi ako nag-aalala tungkol sa kalidad. Pero sapat ba ang oras natin? Sabi ni Wu Chen, huwag kang mag-alala. Naisip ni Wu Chen, nang paulit-ulit kong ginagawa iyon ng 1,000 taon, idinireheto ko ang pelikulang ito ng maraming beses.
Kahit nakapikit ako, kaya ko pa ring idireheto. Ang tanging mahirap lang ay ang post-production. Para sa kalidad na pang pelikula, hindi sapat na ako lang ang gumagawa ng post-production. Sabi ni Wu Chen, gawin nyo ang kailangan nyo. Ako ang bahala sa natitira. Naisip ni Wu Chen, kung sasali sa team namin ang pinakamahusay na computer genius sa mundo, si Ed Huang, na hindi pa natalo, halos wala na ang problema namin. Nagpadala siya ng mensahe, Huang, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Sagot ni Huang, una, hindi ko kailangan ng pera. Pangalawa, ako ang una sa buong mundo. Competition. Mga kalaban. Wala silang kahulugan sa akin. Pangatlo, hindi ako interesado makipaglaro sa mga mahihina. Sabi ni Wu Chen, walang daya na program. Mayroon akong Legend of Zelda, Breath of the Wild 100% speedrun, 18 oras, 22 minuto, at 21 segundo. Gusto mo bang makita? Sagot ni Huang, naglalaro ba ng kamay? At mas mabilis pa sa world record ng kalahating oras. Paano ito posible? Nagpadala uli si Wu Chen ng mensahe, ito pagkatapos maglaro ng Elden Ring. Walang problema sa akin na umupo at maglaro. Gusto mo bang suriin kung Souls-like ito? Nagpadala si Wu Chen ng file. Makaraan ng 20 minuto, sabi ni Huang, kung nakita ito ni Lolo Miyazaki, marahil sasabihin niyang hindi niya rin maintindihan ang mga Souls-like na laro. Grabe, ikaw ba ang gumawa nitong laro? Sinabi ni Wu Chen na nakangiti at nagpadala ng isa pang mensahe, kaya, Huang, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Tinanong ni Huang, paano tayo maglalaro? Gusto mo bang maglaro ako ng laro kasama mo? Nagulat si Huang nang ibulong ng sistema, bawat mensaheng nakikita ko ay sinasabing lalaki ka, ngunit alam kong babae. Mula pagkabata, hinarap mo na ang maraming kasamaan sa mundo dahil sa iyong talento. Tinatawag kang online vixen, programming beauty, sa kabila ng nangungunang ranggo mo sa buong mundo. Ngunit nananatili ka pa rin sa bahay, nakatago sa likod ng mga dingding ng internet. Naisip ni Wu Chen sa sarili, kung gusto mong makipaglaro sa akin, una, ginagarantiya kong hindi ka mababagot. Mayroon akong mga napakasayang laro na nais kitang subukan. Pangalawa, ilalabas kita ng ligtas mula sa internet patungo sa realidad, gamit ang iyong orihinal na itsura. Sabi ni Huang, nakalokohin ka. Sino ka sa tingin mo eh? Sabi ni Wu Chen, mukhang hindi epektibo ang pakikipag-usap sa internet. Kaya magkita na lang tayo't mag-usap ng harapan. Tinanong ni Huang, tanga ka ba? Paano ka lalabas sa pamamagitan ng internet cable para mag-usap? Sabi ni Wu Chen, tunay ba? Dapat ba akong kumatok sa pintuan o buksan ang bintana upang pumasok? Habang may kumakatok sa pintuan, nagulat si Huang at sabi, grabe, wala pang ang suot na pantalon. Ano-ano ba ang gusto mong gawin? Tumayo si Huang. Nagpadala si Wu Chen ng mensahe, buksan mo na ang pinto. May dala akong takeaway na mas masustansya. Huwag puro pizza buong taon. Sabi ni Huang, kayo kailan-kailan kayo naglagay ng surveillance? Sabi ni Wu Chen, sino bang nagsabing gawing teknolohikal ng sobra ang bahay mo? May benepisyo nga ang pagiging naka-internet ang lahat, ngunit dapat kang matakot na ma-hack. Pero ako, mabuti na alam ko ng kaunti. Kita tayo mamaya, partner. Sabi ni Huang, sino bang partner mo? Sino bang gustong makipagkita sa'yo? Pervert. 40 minuto ang lumipas, sabi ni Wu Chen, bakit hindi mo kinakain ang takeaway mo? Natatakot ka bang may laman itong lason? Dahil gusto kong maging kaibigan mo, hindi ko kailanman ipapasok ang lason doon. Naisip ni Huang sa sarili, napaka-handsome naman nitong tao. Hindi ako dapat ma-in love ngayon. Sabi ni Huang, bayaw, pumasok ka sa bahay ko sa gitna ng gabi at nag-akala kang magkakilala tayo. Ang kalituhan. Hindi ba magkakakilala lang tayo sa internet, humigit kumulang 10 minuto na ang nakalipas. Umupo si Wu Chen at sabi, tiyak na magiging partner tayo, hindi magiging magkaibigan tayo. Nanginginig si Huang sa nerbiyos. Itinuturo ni Wu Chen ang message hedger, smart messenger, messaging robot. Sabi ni Wu Chen, aba, hindi mo ba ginagamit ang mga ito? Tutulungan kitang ayusin. Bukod sa pagtulog, ilang taon ka nang nasa computer. Seseryuhin kita, sis, napakahigpit ng balikat mo. Kailangan ng massage therapy. Ngunit ang hindi ko maintindihan, bakit ayaw mo lumabas, puro programming lang ang alam mo, at mahina ang praktikal na kakayahan mo, pero napakahusay mo sa ginagawa mo.
Sabi ni Ahwang, hoy sandali. Kanina partner o kaibigan tayo, ngayon sis mo agad. Huwag kang ganuin, alam mo, sabi ni Wu Chen, tapos na ang modification. Subukan mo na. Sabi ni Ahwang, huwag mo akong lokohin. Kanina ka palang nakikipag-usap, ngayon tapos na. Tao ka ba talaga? Habang nararamdaman ni Ahwang ang ginhawa sa leg, sabi niya, o sobrang komportable. Sabi ni Wu Chen, ngunit robot ay robot pa rin. Hindi nito kayang palitan ng tao. Ngayon darating na ang sandali para masaksihan mo ang himala. Sabi ni Ahwang, ay naku. Ano ba to? Sabi ni Wu Chen, dinala ka ng lingkod na ito para maranasan mo ang mundo sa labas ng bahay mo. Damhin ang pakiramdam ng pagbabalik ng daloy ng meridians mo gamit ang isang tunay na sinaunang pamamaraan. Humiga ka sa kama, napakagaling na sis. Dito ka. Sabi ni Ahwang, ano ng klaseng napakagaling na sis? Hindi naman tugma sa sinasabi mo. Humiga siya sa kama. Ipinakita ni Wu Chen ang kamay niya at sabi, hindi, sis talaga namang i. Dagdag pa ni Wu Chen, huwag kang magsalita. Damhin mo na lang. Marahan niyang pinisil ang likod ng liig ni Ahwang at nagmuhang may kasiya. Oo. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon niyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.